umaktibo ka sa social media, posibleng nakita mo na si Boy George ng Culture Club ay naglabas ng AI-generated na kantang sumusuporta sa Israel, We Will Dance Again. Kung napanood mo rin ang Jewish World Weekly noong nakaraang linggo, baka nakita mo si Joe Brown ng I-24 News na tinatalakay ang mga issue niya sa kanta, sa paggawa nito, at kung paano nito ipinakita ang Israel sa mundo. Pero hindi lahat ay sumasang-ayon kay Joe. Sa katunayan, marami ang hindi at hindi sila natuwa. Isa sa mga taong kabilang sa kategoryang yon ay si David Draiman, ang lead singer ng heavy metal band The Disturbed. Kasama natin mula sa Herzliya, Israel. Salamat sa iyong pagdalo. At narito rin mismo sa studio si Joe Brown. Ikinagagalak ko. Salamat sa pag-imbita sa akin. Siyempre, Joe, simulan natin sa iyo para sa mga hindi nakapanood. Ipaliwanag mo bakit ganoon ang naramdaman mo at bakit sa tingin mo ay naiinis ang mga tao. Una sa lahat, hinihikayat ko ang lahat ng manonood ngayon na basahin ang artikulong isinulat ko tungkol dito o panoorin ang segment na nirecord ko para sa Jewish World Weekly. Kung gusto ninyo makita ito sa bago kong Instagram account, merong munting promo sa ibaba ng screen para sa inyo. Pakinggan mo, nakatanggap ako ng maraming batikos dahil doon. Maraming tao ang nagsasabing laban ako sa mga Hudyo, na nagpapalaganap ako ng pro-Hamas na mga kwento, na kung kilala mo ako ay sobrang malayo sa katotohanan. Hudyo ako, may pagkamamamayang Israeli ako. Pagkamamamayan, ikaw ang gumagawa ng Jewish World Weekly. Tama. Pero ang pinaka-importante, mahalaga sa akin ang imaheng ipinapakita ng Israel sa buong mundo. At naging mainit na issue ito nitong mga nakaraang taon. Napansin ng mga tao na natatalo ang Israel sa PR war. At maraming dahilan kung bakit nangyayari ito. Pero isa sa mga issue ay hindi na ipapadala ang mensahe sa mga taong dapat makatanggap nito. Sila yung mga tao na hindi interesado sa sigalot o pwedeng laban pa sa Israel para subukan makuha ang panig nila. Marami sa mga mensahe ay nakatuon lang sa mga taong kakampinan nila, kumbaga parang nangangaral sa mga naniniwala na. At ito yung punto na gusto kong iparating tungkol sa kantang AI ni Boy George. May ilang issue rito na dapat mong tingnan mula sa panlabas na pananaw. Kailangan mong isipin kung makakakuha ito ng suporta ng iba, kaya nabanggit ko na parang kumukontra lang muna. Binanggit ko na si Boy George ay may criminal record. Medyo may bahid ang kanyang nakaraan. May isang insidente na iginapos niya ang isang escort sa radiator at binugbog ito. Gaya ng sabi ko sa iyo dito sa studio, ilang araw na ang nakalipas, naniniwala akong bawat makasalanan may kinabukasan at bawat santo may nakaraan. Nakabangon na siya at humingi ng tawad tungkol dito. Hindi ko naman gagamitin ito laban sa kanya, pero marami ang hindi sang-ayon. Kailangan mo ring isaalang-alang ang opinyon ng publiko. Ang mga issue ko sa kantang ito, una, tamad ang pagkakasulat nito, parang gawa ng AI na walang saysay. Napakaseryoso ng paksa, tungkol sa Oktubre 7 na may reggae na background na di akma. Hindi si Boy George ang nagsulat, naglagay lang siya ng prompt sa AI. Halimbawa, si Bob Dylan, meron siyang kantang, Neighborhood Bully, tungkol sa mga digmaan ng Israel. Makikita mong talagang malakas ang nararamdaman niya tungkol dito, na talagang May mahalaga sa kanya ang May issue. kaluluwa Eksakto. talaga yon. At Tama. iyon, ang issue dito, kung may isang taong titingin pero hindi naman talagang interesado sa sigalot, baka isipin nilang nakakahiya ito. AI reggae ito tungkol sa mga babaeng Israeli na ginahasa ng mga salarin, kaya hindi nito mahihikayat ang mga tao sa atin. At iyon ang tingin kong pangunahing issue dito. Malaki ang respeto ko kay Boy George. Hindi lang niya ito ginawa nitong mga nakaraang taon. Nag-perform na siya rito. Napanood ko Oo, siya nung ginawa kasikatan Sa niya. Twitter, 16 na taon na siya nagpo-post na magagandang bagay tungkol sa Israel. Kaya nirerespeto ko siya sa pagiging matapang niya. Pero dito, dapat mag-isip ng mabuti ang mga sumusuporta sa Israel. Paano nito ipinapakita ang Israel sa mas malawak na mundo? At ito, bilang halimbawa, hindi ito maganda tingnan. Masama itong PR at mas nakakasama pa kaysa nakakatulong sa palagay ko. Sige, David, alam ko nakikinig ka ng mabuti. Gusto kong marinig ang iyong mga opinyon tungkol dito. At ngayong naririnig mo na rin ang pananaw ni Joe, ano ang masasabi mo? Sa tingin ko, snob si Joe, lalo na pagdating sa musika. Pakiramdam ko, wala naman talaga siyang alam sa paggawa ng musika. Sa tingin ko, hindi pa siya nakapagsulat ng kanta sa buong buhay niya. Sa tingin ko, wala siyang sapat na batayan para punahin ang kanta sa ganoong paraan. Magpakatotoo tayo. Sabi nga sa Hebrew, Altan ve'ere in malit vakeaf. Walang dapat pamtalunan tungkol sa panlasa at amoy. Lahat may sariling opinyon. Nabubuhay tayo sa mundong puno ng mga obsesibo at mapilit na opinyon. Patawad sa aking pananalita. Parang ilong.
Kung sinusubukan ni Joe na maging ganon, nagtatagumpay siya. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Pakinggan mo, hindi siya ganon. Hindi siya ganon. Sa Hindi tingin ko, siya kung ganon, oo o kaya hindi, ko. hayaan mo akong hanapin. Yung sinasabi ko, biligyan kita ng sapat na oras para magsalita. Ngayon, oras ko naman para magsalita. Kaya ngayon, makikinig ka. Ngayon, kung iniisip mong may artista sa mundo ng aliwan na talagang walang kasalanan, ay matuwid, malinis ang nakaraan, at hindi gumagawa ng kung ano-anong kahalayan, hindi gumagawa ng kung ano-anong kalokohan sa likod ng entablado, mga after party, at mga bagay na hindi mo aakalain. Mga bagay na mahirap paniwalaan. Sige, tuloy lang. Hindi ko babanggitin ang pangalan dahil di ko ugali yun. At hindi rin maganda o disente yun. At nakakahiya din kung gagawin ko yun. Sige. Pero ang hindi mo naiintindihan ay yung mga taong tinutukoy mo na nasa kabilang panig ng isong ito. Kung iniisip mong ang kanta ni Boy George, kanta ko, o kanta ng sinuman sa buong mundo ay makakabago ng pananaw nila para pumanig sa atin. Napakadali mong mapaniwala. Kahit ano pa ang ibenta ko sa'yo, maniniwala ka. Wala kang alam sa sinasabi mo. Wala nang pag-asang mapanalo natin ang mga taong yon dahil parang reliyon na sa kanilang panig na yon. Tinuruan at nahugasan ng utak nila para roon. Gusto nating subukang abutin ang mga tao sa gitna. Gusto nating subukang abutin ang mga tao na pwede pang maabot. Pero ang pinaka-importante, gusto nating subukang palakasin ang lahat ng kapwa hudo natin dyan at ang mga taong wala ng pag-asa o kahit kaanting pag-asa. Dahil wala talagang may lakas ng loob sa buong mundo na monohudyo. Sa entertainment, para gawin ang ginawa ni Boy George. Pwede mo siyang batikusin ng todo dahil sa paggamit ng AI. Pwede mo sabihing pangit ang kanta. Alam mo pare, nakasulat na ako ng maraming kanta, marami ring naging number 1 hits. Alam ko ang hook at yung kantang yon malakas ang hook. Wala akong pakialam kung paano naisulat, pareho lang naman. At kung iniisip mo na karamihan ng mga kanta sa Bandcamp, yung mismong platform kung saan mo ito in-upload ay walang kahit anong AI assistance o na dahil hindi ito nahuli ng algorithm, ay ibig sabihin wala yon, mali ka. Kalat na kalat yan sa platform. Lahat yan kalokohan, bawat isa. Dumating ang mga hater at dinagsa nila ang site at inatake ang kanta dahil sa paksal ito. Dahil ipinagtatanggol niya ang mga Hudyo at pro-Israel siya. Kahit anong tingin mo sa kanta, wala namang pinagkaiba yon. May karapatan ka mag-opinyon tungkol doon. Pero para gawin mo pa at ilabasin napakagandang opinion mo sa kasalukuyang sitwasyon ay talagang irresponsable. Totoo yan. Tapos magtataka pang tao kung bakit ayaw ng ibang artista manindigan para sa atin o tumulong sa atin. Tayo ang pinakamalaking kalaban ng sarili. At Joe, isa ka sa nag-aambag dyan. Sige, ang mga Hudyo ay may masamang ugali, masamang bisyo ng paninira sa mga taong tumutulong sa atin. Kahit ito, pati yung video ni Robert Kraft sa Super Bowl, lahat ng tao rito may magagandang intensyon. Alam mo kung ano? Yung video ni Robert Kraft sa Super Bowl ay hindi para sa mga Hudyo, kundi sa mga hindi Hudyo. Gusto nilang makuha ang suporta ng iba. Sino ang nagreklamo tungkol dito? Mga Hudyo dahil hindi raw nito ipinakita ang sapat na lakas. Dahil hindi ito mukhang sapat na makapangyarihan. Nagrereklamo tayo tungkol sa kantang ito dahil si Boy George ay may medyo magulong nakaraan. Lahat naman tayo may magulong nakaraan. Kalokohan yan. Walang kwenta yan. Parang binabastos mo yung isang tao na sinusubukan maging matapang at tumulong sa atin. At dinagawa niya ito gamit ang kantang hindi ko matanggal sa isip ko. Kumakanta ako niyan buong linggo. Kinakanta ko yan habang naliligo. Naiinis na ang fiancé ko dahil kinakanta ko buong kanta. Di mo kailangan kantahin ang Boy George para inisin siya. Joke lang. Maniwala ka wag. May iba pa akong paraan para gawin yon. Sige, hayaan mo tara si na Joe at maghintay. sandali lang. lang. Sige na. Oh, sige na, Joe. David, tama ka. Ikaw Oo, ay meron kami at 100% masasabi tama. kong At kaya totoo ako yun. humusga. Producer kasi ng show si Joe, gets Naiintindihan ko. ko. Hindi tayo Pakinggan palaging mo, pwedeng David. maging biktima, yun ang sinasabi ko. Hindi natin palaging pwedeng ipakita na tayo ang biktima. Kailangan din nating akuin ang sarili nating pananagutan minsan. Sige, at ito ang punto. David, making ka... Pinagsalital kita pero sinabihan mo pa ako dahil hindi mo raw ako pinagsasalita. Ngayon, pwede ba ako magsalita at makinig ka? Salamat. Sige, magpatuloy ka. Makinig ka, tama ka ng 100%. Isa kang napakagaling na songwriter at musikero, gaya rin ni Boy George. Wala akong talento sa musika pero kaya ko pa rin gawin ang kantang yon dahil kailangan mo lang pumunta sa website at maglagay ng ilang prompt.
at makukuha mo na iyon. Hindi nito ipinapakita ang puso at emosyon na kailangan mo para sa isang seryosong paksa. At ang pangunahing dahilan kung bakit talaga ako naiinis sa kantang ito. Nabanggit ko na ito, nasa harap ko ang lyrics. Hindi mo binanggit ang Oktubre 7, mga dalagitang ginahasa sa mga puno at brutal na pinaslang dahil lang sa pagsasayaw. Hindi ko ito aawitin dahil hindi ako reggae artist. Hindi ko gagawin yon sa paraan ng pagbigkas na sinubukan ng AI na bersyon ni Boy George. Pero kung nakikinig ako ng ganyan, talagang ramdam ko yon. Nagagalit ako sa songwriter dahil isinama niya yon. At gaya ng sinabi ko, malaki ang respeto ko kay Boy George. Talagang kahanga-hanga siya at isa sa pinakamatibay na kakampi ng Israel. Lalo na ngayon na maraming natatakot magsalita at magsabi, pakinggan ninyo. Kakampi ako ng Israel at kakampi ako ng mga Hudyo. Pero, may dahilan kung bakit kaunti ang tao. Kapag may sikat na personalidad na gustong kumampi sa Israel, iniisip nila kung sino ang gustong itampok ng Israel. Halimbawa, nasabi ko na ang aking saloobin dito. Si Kevin Spacey, inilatag ang red carpet para sa kanya nang pumunta siya sa Israel noong Desyembre 2024. Nakipagkita siya sa speaker ng Knesset, si Amir Ohana. Si Clavicular ay may seryosong paratan ng sexual na pag-atake. Pinakamasama, pinupukpok niya ang martilyo sa pisngi niya. Malugod siyang tinanggap sa Israel dahil gusto lang ng mga tao na kumapit sa kahit anong maliit na bakas ng kultural na kahalagahan na handang ipaglaban ng iba para sa atin. At pakinggan ninyo, naniniwala akong dapat tayong maging bukas, pero kailangan din nating pag-isipan ito. Sabi mo, may mga tao talagang hindi mahihikayat ng kanta. Hindi ako sang-ayon. Isa ito sa mga pamunahing tinagkukunan ng pondo para sa mga kampanya ng Hasbara. Isa itong uri ng soft power. Ito ang dahilan kung bakit kinuha natin si Madonna sa Eurovision. 2019 at nag-host ang Israel ng malalaking sporting events bago Oktubre 7. Dahil dito, natin napapanigan mga tao. Nakikinig sila sa mga sikat. Maaring isipin mong walang kwenta ito. Pero totoo yon. May dahilan din kung bakit kakaunti ang mga sikat na kumukontra sa Israel. Pati si Boy George, natanggal sa Jesus Christ Superstar sa West End at nalungkot ako para sa kanya. Siya rin mismo nagsabi niyan. Hindi niya nararamdaman na na-cancel siya dahil dito. Sabi niya, mas dumami pa ang followers niya sa Instagram. Sa tingin ko, sinabi niya na mga kalahating milyon na followers sa Instagram ang nakuha niya dahil dito, dahil sa pagsuporta niya sa komunidad ng mga Hudyo. At sa totoo lang, naniniwala ako na dapat nating suportahan ng mga taong nasa likod dito kung sila ay makatuwirang tao. Ganyan sabi ko, yung insidente kay Boy George noon, hindi ko na pinapansin. Nakaraanan niya yun. Pero dapat nating pag-isipan kung ano talaga ang layunin, halimbawa, ng kantang ito, ng basurang ito. Sige, baka sabihin mo maarte ako sa musika, pero kung pagiging maarte ang pagtutol ko sa mga walang kwentang gawa ng AI, di kulong mo na ako, itapon ng susi, at bentahan mo na rin ako ng kahit anong kalokohan. Ito ang opinion ko, at ito ang dahilan kung bakit ako may channel. Oo, sige lang. Oo, sige, gawin mo. Gawin mo. Gawin mo. Sige, subukan natin maging devil's advocate dito sandali. Ayos ba? At sabihin na natin, ang problema mo talaga dito ay yung sinasabi mo. Na ito ay AI-generated na kalokohan na pinadawalan niya sa, alam mo na, isang AI system at ito na ang gumawa ng trabaho para sa kanya. Ang pagkakaintindi ko, yung lyrics ay kanya at yung melody ay kanya rin at lahat ng instrumentasyon sa paligid nito ay yung ipinasok lang para sa kanya. Yan ang mismong sinasabi niya. Ngayon, hindi ako makikipagtalo tungkol sa mga sinasabi. Hindi ako mambibintang kaninuman. Yan ang mismong sinasabi ng musikero. Ngayon, may mga artista sa buong mundo ng libangan na kumakanta ng mga kantang hindi naman nila isinulat. Karaniwan na itong ginagawa. Sige, may mga kanta na isinulat ng mga songwriter, ng mga producer. Alam mo, maraming tao ang nagkaproblema noong lumipat mula sa 2-inch tape papunta sa pagre-record gamit ang Pro Tools. Malaking issue rin para sa kanila ang paglipat mula sa, alam mo, parang yung plastic na klase ng mga keyboard at analog na kagamitan na ginagamit noon tungo sa pag-ayos ng lahat sa Pro Tools system sa computer na ginagamit ng bawat EDM na musikero at bawat isa, alam mo, na ginagamit sa studio ng karaniwang musikero ngayon. Laging may pangamba sa mga bagong uri ng teknolohiya. Ang katotohanan, ang piraso ng musikang ito ay hindi isinulat ng mismong artist,
ay talagang walang saysay. Ito ay isang bagay na ginagawa at nagawa na ng marami sa loob ng mga dekada. Ito ay nananatiling gawa ng tao. Mula pa nung simula ng musika. Alam mo, may ambag pa rin ang tao, ang tanyang mga liriko at ang tanyang melodya. At kahit na, alam mo, kung may ambag man ang tao o wala, kung hindi ang kanta, hindi talaga. Kung maganda, maganda. Kung ginawa man ito sa artificial na paraan o ng totoong tao. Pakinggan mo, wala nang mas matindi pang taga-suporta ng paggawa ng kanta sa tradisyonal na paraan kaysa sa akin, ibig kong sabihin, totoo ito. Pero hindi ko babastusin o mamaliitin ang magandang bagay dahil lang ginawa ito sa ibang paraan. Sa tingin ko, pagiging elitista yon. Tulad ng sinabi ko, alam mo, isa ako sa mga taong marunong mampahalaga sa isang hook. Isa ako sa mga taong marunong mampahalaga sa suporta. At para maging tapat sa iyo, Joe, sang-ayon ako sa iyo dyan at isa ito sa mga puna na sinabi ko mismo sa organisasyon ko na kinabibilangan ko, ang Creative Community for Peace, na parang masyado tayong sabik sa pangkilala, masyado tayong sabik na may sumuporta sa atin. Parang ganun tayo, parang desperate na babae sa sayawan na nakaupo sa bench at naghihintay na may mag-aya sumayaw. Oo, sang-ayon ako. Para sa akin, sa lahat ng bagay, yun ang pinaka-cringe na bagay na pwede natin pag-usapan. Ang pagiging desperado at pagmumukhang desperado. Ang pag-apruba at pakikipag-partner sa mga taong may kasaysayan ng pagiging laban sa mga Hudyo, anti-Semitiko at laban sa Israel. Kapag may ginawa silang pabor sa Israel, sobra agad ang papuri. Sang-ayon ako sa iyo, irresponsable at katawa-tawa ito. Alam mo, pero interesante na binanggit mo si clavicular. Hindi ako tagahanga ng taong yon. Wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin ng lux maxing o yung iba pang kalokohan na sinusubukan niya ibenta. At ayos lang yon. May karapatan siya sa treat niya, may karapatan siya sa ginagawa niya. At tiyak na may karapatan siya sa kalayaan sa pananalita. At dahil doon, may karapatan din siyang maghasik ng put kung kailan niya gusto. Ang dapat lagi nating panatilihing bukas ang pinto para sa. At ang dapat lagi nating handang abutan ng kamay ay ang taong handang makita ang mga bagay ng iba. Ang taong handang magbago ay ang taong handang gamitin ang kanilang karanasan at gawing isang pagkakataon para matuto at tunay na magsagawa ng teshuvah upang tunay na bumalik, upang tunay na magbalik sa isang landas ng pagiging normal. Kailangan nating manatiling bukas doon. At kung palagi nating isinasara ang pinto sa lahat ng may kasaysayan ng hindi pagkakaunawa kung sino ang mga Hudyo, kung ano ang estado ng Israel, kung ano ang layunin natin, kung ano ang nagtutulak sa atin, ano ang gumagalaw sa atin, kung paano tayo magmahal, paano tayo mabuhay, paano tayo umiiral, lahat ng mga bagay na yon. Sa tingin ko, kailangan talaga may balance. Tulad ng sinabi ko sa simula, tayo rin ang sarili nating pinakamasamang kaaway. Hindi tayo magkasundo kahit sa isang bagay. Sangayon ako dyan. Totoo yan. Hindi tayo magkakaisa kahit sa malalaking ideya Isisi at natin sa kadalasan mga ninuno. sinisisi natin ito Yun ang sa mga punto ninuno. noon. Ang Talmud ba ay tungkol sa hindi pagkakasundo? Parang walang hininga tayo. Pasensya na, paubos na ang oras. Joe, may huling saloobin ka Isa na para lang huling tapusin. bagay. Napaka-interesante Gaya ng sinabi pag-uusap ko, na ito. Pasensya na talaga. Muli, salamat sa pagpunta at sa pagpayag na makausap ako tungkol dito. Malaki talaga ang respeto ko sa iyo at marami akong sinasang-ayunan sa mga punto mo. Sa tingin ko, magkatulad din tayo ng mga pinaninindigan at paniniwala. Joe, hindi ako nandito para atakihin ka. Alam ko, Nandito ako para ipagtanggol si Boy George. hindi, at makinig ka. Nandito ako para ipagtanggol ang diwa at ideya ng pagiging sapat ng tapang para ilantad ang sarili mo kahit paano mo gawin. Nire-respeto ko yon at naging malinaw ako sa pagsusulat at ulat ko na sinabi ko yon. Isang huling bagay na lang dahil kulang ang oras para talakayin lahat ng napag-usapan. Tungkol lang sa huli mong sinabi tungkol kay clavicular. May kredibleng alegasyon ng sexual na pag-atake laban sa taong ito. Ang punto ko, dapat may hangganan kung kailan hindi na natin pwedeng basta suportahan ng lahat. Kailangan natin pag-isipan ito. Ang issue ko sa Hindi natin advokasya yakap si Jeffrey ay tulad maaari dati. itong Kung maging. sumulat ka ng kanta na pabor sa Israel. Siguro gamit ang Ouija board. Kakaiba lang. Sabi ko nga, di ako fan ng taong yon. Pero kailangan nating gawin. Kung may maling impresyon ng iba sa atin, ano man ang dahilan, anda silang baguhin ang impresyon, tingnan tayo muli at impluwensyahan ng marami. Dapat natin itong isaalang-alang.
Pero ito ang issue sa kanta. Hindi nito naapektuhan ng masa, bagkus napapalayo pa sila. Yun ang punto ko. Hindi ako sanayan dyan. Para sa akin, mahusay ang kanta, humahusay talaga. Kaya naniniwala ako, marami pa rin ang mahuhumalin dito. Mamaya pa darating ang mensahe. Yung mga galit na sa atin noon pa lang, ang nakatutok lang sa mensahe. Tingnan mo, pwedeng sumikat ang kanta kahit wala itong saysay o puro walang kwentang salita. Marami niyan. There's tons of them. So, God Para sa mga matapang, sundin ang tawag ng kanilang kaluluwa sa sining, saludo ako. At sa mga nagtatanggol sa mga Hudyo, daang libong saludo pa. Wow. David, maraming salamat. Napaka-interesante nito. At Joe, salamat sa paninindigan mo at pagpapaliwanag ng iyong mga saloobin. At malinaw, tingnan mo kami. Pinag-uusapan ng mga tao ito. Hindi Ikaw kami rin, David. nakakakuha ng ganitong karaming reaksyon. Tuwing linggo sa Jewish World Weekly at palagi naming inuulit ang parehong punto. At maganda na nagdadala ito ng usapan. Kaya maraming salamat sa inyong dalawa. Apo, si Miss Royal High. Amen diyan.